nagkataon nga na may pera ako dito sa kanan, inilabas ko. Basta ang dami pang drama na nangyari sa loob. Yung tipong nakukumbinsi ako na na ibigay ko na lang yung pera na nasa kanya. Parang tipong ganun, parang tipong mga na-hypnotize ba na kaso. Ayun nga, mga budol-budol dyan. To be exact, mga budol-budol. Ususang po. Kaskusa. Kastusa, ठीक छ, राम्रो छ. Apakabarma. Ay, alhamdulillah, baik. Malaso. Assalamualaikum abad. Ay, wah, panalo mga kamanoy. Okay, time check, it's 2:45 in the morning. At nasa gitna ako ng Kuwait City. Dito nga pala ako manoy, OFW ako dito sa Middle East, sa Kuwait. Okay? And kung makikita nyo dito sa background ko, ito yung pinakamataas na tower, yung Al-Hamra Tower ng Kuwait. Yan, yan ang isa sa pinaka-landmark aside sa Kuwait Tower. Ngayon, may story time tayo bilang OFW, bilang experience ng isang OFW. Ano yung thumbnail ko? Yung thumbnail ko kasi na-hold up ako ng di ko na lang babanggitin ko yung ibang lahi, yung pangalan ng lahi kasi matatarnish yung image nila. Basta mga expat din sila dito, mga maitim. At kung kayo yung mga dating taga Middle East, isa sa mga Afrikano dito, they came from Africa. Galing sila mga taga-Africa, continental ng Africa, mga maitim sila. Isa sila sa mga dati nagkaroon dito ng issue sa kanila yung hindi na nagpadala yung mga kadama dito, yung mga household worker nila, ng lahi nila, ay pumapatay ng lokal. So hindi ko na lang papangalanan kung anong expat siya. So I will go now to my story. It was during my reception day, concerts day. Ano ba yun? Mahangin. Sana hindi naririnig dito sa mic. It was during my reception day sa Pahil, dito sa Kuwait. And I was part of front office concerts. Nasa concerts ako. Ang trabaho ko noon kami yung nagpa-park ng mga kotse ng mga guest. At the same time, nagbe-bellboy din kami. Kaya during noon time, pag umuwi ako, lagi ako may tips. Okay naman yung trabaho noon. Medyo mababa lang yung sahod niya. Actually, nakwento ko na to. Sa mga papunta dito ng Middle East sa front office sa hotel, yun, panoorin nyo, scan nyo yung mga previous videos ko about sa front office salary. Manood na lang kayo doon. Hindi ko na masyado i-elaborate. Okay, doon tayo sa nangyaring kaso ko ng mga nakaraan. Isa hindi ko makakalimutan dito sa Kuwait. Okay, it was during 2013. Siguro pa bakasyon ako noon ng Pilipinas. At sa pagkaalala ko, during that time, magwi-withdraw ako ng pera ko, yung savings ko. At nakapag-ipon ako ng panahon na yon. Nakapag-ipon ako ng 300 Kuwait dinar. Ngayon, kung i-convert mo ang 300 Kuwait dinar sa peso, magkano siya? Nasa 180 times 3. Mga nasa 150. Nasa 54,000. So dapat nung pauwi na ako na yon, meron akong 54,000 nung time na yun. Morning at around 9 o'clock, pumunta ako ng Kuwait Pahil, sa Pahil Kuwait. Nag-withdraw ako ng 300 KD, 300 Kuwait dinar. Yun, tapos pagpunta ko doon sa bangko, sa ATM machine, shoutout sa Ipis. Pagpunta ko doon sa ATM machine, nag-withdraw ako ng pera at paglabas ko, kasi yung mindset ko noon, may kasalanan din kasi ako nagtitipid ako na ayaw kong kumuha ng taxi kasi nagtitipid ako ng pamasahe. Ang gusto ko talaga noon, sumakay ng bus. At dahil nga magtitipid ako kasi ang pamasahe sa taxi from Pahil to accommodation namin noon nasa Mabula. Sa mga previous na mga taga McDonald's Mabula, yan.
Sa mga ex-McDonald's yan, sigurado. Sa mga bula tayo ng mga 2000, around 2011 hanggang 2019 ata sila doon. Since nagtitipid ako, ayoko mag-taxi. Yun, sumakay ako ng Colorum. Yan, sumakay ako ng Colorum. Meron din Colorum dito mga kamanoy sa Middle East. Yung mga walang lisensya, yung mga walang taripa, ano doon? Yung mga walang rota. Kasi syempre, naghahanap buhay din sila, nagpa-part-time din. Nagkataon na, usually kasi, maraming beses na kasi akong talagang nagko-Colorum ng mga panahon na yun. At during ng time na yun, nakatagpo ako ng kamalasan. What the heck, man? So around mga 10 o'clock in the morning, pauwi na ako since ayokong mag-taxi. Sumakay ako sa Colorum, color puti na na kotse. At yun, nung pagpasok ko sa kotse, medyo iba na kagad yung ano ko doon, yung environment ko kasi nagtataka ako bakit yung driver itim. Sige na nga, ipapangalanan ko na. In fairness to all the this one Ethiopia, mga taga-Ethiopia. In fairness to all Ethiopia, I'm not being tarnishing or I'm not being make your image, degrading your image for this video. I'm just telling the truth. During that time that the expats who robbed me were accidentally or maybe during that incident was as Ethiopian. O yun nga, nung pumasok ako doon, nagtataka ako kasi dahil puro Ethiopian yung nasa loob ng kotse. OMG! Yung sa driver's seat, tapos doon sa kanan niya, yung sa passenger seat, tapos kami mga nasa likod, tapos may isa pang Ethiopian doon sa likod. Nagtataka ako kung bakit Ethiopian na kaagad dumana sa loob. Bakit naka-set up na siya? Ngayon sige, parang sa akin okay lang. Nandito yung pera ko sa kanan sa kanan yung pera ko noon. Nilagay ko dito sa kanan ko. And habang on the way na, mga a few kilometers away, na nakasakay na ako, nagdrama tong isang nasa tabi ng driver, yung nasa kanan. Sabi niya, parang nawawala yung pera ko. OMG! Yung pera ko bundle na may 20-20-10. Ang duda ko, siguro parang natiktikan ako nung panahon na yon. Natiktikan ako. OMG! Parang talagang na-timingan talaga ako. Basta parang gano'n, natiktikan siguro ako. Tapos nung sa unahan na, nagdrama yung sa kanan ng driver. Tapos sabi nung pasahero na nagdadrama, pwedeng patingin ng yung mga bulsa, ng mga bags nyo, baka andyan yung pera ko, baka ninakawan niya ako. OMG! Ngayon, nagkataon nga na may pera ako dito sa kanan. Inilabas ko. Basta ang dami pang drama na nangyari sa loob. Yung tipong nakukumbinsi ako na na ibigay ko na lang yung pera na nasa kanya. Parang tipong ganun. Parang tipong mga na-hypnotize ba na kaso. Ayun nga, mga budol-budol ga. To be exact, mga budol-budol. Nadramahan ako, na-set up ako. Yun, inilabas ko din naman yung pera ko worth 300 KD. May mga 10 saka 20 dinar. Sabi nung nagdadrama, yan yung pera ko. Sabi nung parang English syempre. Yan yung pera ko, sabi nung Ethiopian. Sabi ko, hindi ito, kaka-withdraw ko lang galing sa bangko. At during marami pa nangyari, may nagdadrama na, sabi niya, sa akin yan, bigay mo na sa akin yan. Ngayon, yung sa isip ko, dahil 3 sila, at during ng time na yun, medyo violent talaga yung lahi nila kasi napapabalita na pumapatay sila ng lokal. Yung mga kalahi nila ng mga kadama, yung mga household worker. Siyempre, yung sa notion na sa paniniwala na baka tirahin ako kasi 3 yun Ayun, hindi na lang ako nakaimik din. Parang nag-give in na lang ako na ibinigay ko na lang yung pera na 300 KD. OMG! What the fuck? Hindi ako nakaimik kasi una sa isip ko, baka tirahin ako, baka may patalim, baka may ice pick ako. Baka ice pickin ako, yun na lang yung nag-give in na lang ako, binigay ko na lang yung pera. Kasi unang-una, pauwi ako bukas. At at after ng insidente na yun, pagbaba ako, na-blackout talaga ako. Parang shock ako kasi hindi ako makapaniwala na
nabudol nga ako yung time na yun. Yung pagbaba ko ng kotse, nakuha na yung pera ko. At ang pinakabobo pa na hindi ko nagawa, hindi ko man lang nakuha yung plate number ng kotse. What the heck, man? Gago! Ayun, ibinigay ko na lang yung pera ko sa tatlong Ethiopian at hindi ko man lang nakuha yung any ebidensya at any telepono. Ni telepono nga hindi ko nagamit kasi baka kunin pa yung telepono ko. OMG! Ayun, umalis na lang sila ng may 300 KD. So ngayon, ang nangyari tuloy, yung pamasahe ko galing ng Pahil Kuwait hanggang pauwi ng Mabula is 300 KD, which is in like mga 10 kilometers lang yung distansya niya. Namasahe ako ng 54,000 pesos. In a few kilometers away yung pamasahe ko 54,000 pesos. Ganun yung nangyari. Gago! Ang sa mga hindi ko makakalimutan na hold up ako dito sa Middle East Kuwait. Yan, isa sa mga hindi ko makakalimutan. Marami pa akong mga experience dito na mga incidente na hindi ko makakalimutan. Sa next video tayo ulit mga kamanan. Don't forget to like and subscribe. At kung kayo dating taga Middle East at kung kayo papunta ng Middle East, mag-like kayo sa page na to or mag-comment kayo sa mga hindi nyo nakakalimutan na experience nyo dito sa Middle East. At kung papunta kayo ng Middle East, manood kayo ng iba kong video at marami kayong matutunan about sa experience ng isang OFW Middle East. Alright, subscribe for more. Alright.